Sa usapin na tong patungkol sa NBI, marami na pong galit na galit na galit sa NBI dahil po sa pangunguna ni Matibag. Tila po ang sabi sa atin ay napakayabang, napakamatapobre at talagang asong-aso. Di umano ha. Yan ang nadidinig po natin. Asong-aso ni Bongbong Marcos na kahit mali gagawin. Ito po, tingnan po natin. At nakita ko po itong video na ito. At kayo po ang magsabi kung ano ang masasabi nyo dito kay Matibag. Masyadong malapit. Alam mo itong mga nagrarally mo ito, matatapang magsasalita eh. O matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa kanila. Ano daw? Itong mga nagrarally po, hindi po ako yun. Ulitin ko po, hindi po ako yung nagrarally dyan. Pero kailangan natin silang ipagtanggol. Itong mga nagrarally, matapang lang sa salita. Ay wow, matapang siguro to si Matibag. Hindi ko alam kung ito ay siguro expert to sa judo o sa Muay Thai o sa boxing. O baka naman sa shooting. Diba? Kasi sobrang tapang ni Matibag. Pero yung iba, duwag. Parang ganyan na sinasabi nyo, oy, ako malakas. Ako matapang. Siga no? Siga, tuloy natin. Manang-mana doon sa mga nagbabayad ba? O matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa kanila. Ha? Mag-uusap kami, kaya ako papasok eh. Yung mga yan, pabayaan mo na. Kasi, ano mo, pangkain nila yan. Kita mo. Yung mga, ano masasabi nyo? Ayan, mga yan. Hayaan mo na sila kasi pangkain. Ang babaw ng tingin. Ang baba ng tingin, no? Ang baba ng tingin sa atin. No? Bagamat hindi ako yung sinasabihan niya kasi wala naman ako dyan sa rally. Pero ang baba ng tingin niya sa mga hindi niya kauri, gaya natin. Na hindi, walang mataas na posisyon. Siguro na hindi abogado. Diba? Ano yung masasabi niyo yan? Kasi pinagmumura po siya dyan. Naghahamon pa nga yan. Sige, sino kayo sa inyo? Sino dyan? Diba? Napanood nyo yung video. Yung isa nga nagwawala eh. Hindi kami takot. Wag nyo kaming takutin. Yan ang sinasabi kay Matibag. Kaya nga ako duda ako baka expert sa Muay Thai to. Kasi ang tapang sa suntukan eh. Nakita nyo yung video niya, di ba? Sa suntukan. Guys, ngayon, nag-iinit na naman. Di ba? Siyempre, ano sabi ng mga nagsisigawan? Matapang ka lang kasi may baril ka. Matapang ka lang kasi may bodyguard ka. Pero kung wala naman yun, ikulong kayo sa isang gubat, daling kayo doon. Mano-mano, hindi ko alam. Di ba? Pero definitely, medyo pinagmumura siya, pinag-iinsulto siya. Ito yun eh. Sir, dapat siguro, maintindihan nyo, frustrated na yung taong bayan. Nagugutom na ang Pilipino. Ang dami ng nabaha dahil sa ghost projects. Tapos, pumasok-pasok ka dyan, pinasok ka dyan sa NBI, tila ang agresibo nyo sa mga katulad ni Bato, sa mga katulad ni BP Sara. Pero hindi ninyo makita yung partisipasyon ni Tambaluslos at saka nung amo mo si Bongbong. Porket amo mo ba? Now, dapat unawain nyo. Hindi mo masisisi yung taong bayan. Frustrated na sila. Anong gusto mong sabihin nila dyan sa rally? Ay, sige, Matibag. Thank you at tinutulungan mo yung Pilipinas. Thank you ha. At hinahabol mo si Bato. Thank you at andyan ang NBI para huliin si Bato. At ang naghain ng warrant of arrest ay dala-dala ni Trillanes. Ikaw ay hero. Anong gusto mo matuwa sa'yo? Attorney, ibig sabihin ko wala pa po talagang confirmed na warrant. Mag-uusap kami sa loob. Pinakita niyo yung Senator Trillanes, may warrant na, di ba? Mag-uusap kami sa loob. Pinakita ni Trillanes, mag-uusap kami. Pinakita ni Trillanes, may warrant. Di ba yun ang sabi? Pero on your part po, wala pa po talaga. Meron na nga development sa loob, di ba? May warrant. Tapos, Parang meron na nga development sa loob, di ba? Para mainit na ulo mo, sir. kaya nagpasa na resolution ng Senado that they will put Senator Trillanes under their custody, di ba? Mo na, narinig niyo yung tao? Ha? Talagang nagsisigawan na, galit eh. So kung may ganun, mag-uusap ka kami, kaya ako papasok. Ayun, mag-uusap Mag-uusap nga kami. Yung nga ang yung nga. Mag-uusap nga kami. pa lang po kami, papasok sa Paano yung mga ahente nyo nakakontempt ngayon? Hindi, nakalabas. Wala naman po na content. Wala naman. Okay. Request, wala kasi po si Trillanes, kausapin namin. Well, hindi naman po ako mag-uutos Walang doon. Pilipino po, gusto namin kausapin siya, sir. Hindi, kayo, hindi naman ako mag-uutos kay Senator Trillanes. Hindi daw niya inutusan si Trillanes. Pero andyan sila mag-aresto. Tapos si Trillanes ang nagpakita ng warrant. Palakpakan po.
For Senator, matibag. Hindi daw niya inutusan si Trillanes. Kung ako yan, at hindi ko talaga inutusan si Trillanes, pauuwiin ko yan si... Ba't hawak mo yung warrant? Hindi dapat hawak ng mga ahente ko. Dapat hawak ng NBA agent. Ba't ikaw ang epal dyan? Ba't ikaw nagpapakita ng warrant? Dapat kami manghuhuli. Kung hindi mo inutusan, magagalit ako kay Trillanes. Baka sabihin mo naman, nag-aabogado. Hindi naman po kailangan abogado ka para maintindihan mo yun eh. Pwede ba maghain ang private citizen? Siya maghahain ng ICC warrant? Kailangan mo pa ba maging abogado para malaman yun? Ay, si Sir Katimbak, sir. Baka pwede po Sino si Sir Katimbak? Sino si Expecting Katimbak? a long day, Director. Expecting a long day. Tingnan natin. Makakapasok na ba tayo? Eto, tingnan po natin patungkol ito dito. Kayo na magsabi kung anong masasabi nyo dito kay Matibag. Lagay nyo sa comment section Pero ito, pakita po natin. May I make 3 points of information for all of us. Before that, an appeal sa lahat ng naka-video kagabi, whether dito sa labas ng session hall, whether dyan sa baba, dun sa ginulpi na member ng ating Office of the Sergeant of Arms or dun sa labas, please volunteer and submit your video because we agreed with the NBI that they will conduct a fact-finding. The Senate will also conduct a fact-finding. And the NBI director promised us that if any of his agents exceeded their authority, they will be dealt with by law. Yon, okay. Ngayon lang ito tila nangyayari, no? Isipin mo, ang isang security ng Senado ay ginulpi sa loob mismo ng Senado ng NBI. Kung nagagawa ito ng NBI sa mga opisyal na ginagawa lang ang trabaho na para bantayan ang Senado, what more sa mga private citizen, doon sa mga mabababang tao. Napakatindi na po ng NBI ngayon. Ako po naniniwala, maraming matitinong NBI dyan. Marami nga ang nagsasabi sa akin na tila ayaw nila ang pamamalakad nitong si Matibag. So marami akong nagugustuhan. Malaki ang tiwala ko sa mga NBI agents. Pero kailangan na kayong manindigan. Kung mali na po ang nangyayari, kung sa tingin ninyo mali po ang ginagawa ni Matibag, kayo ba'y mananahimik na lang? Ngayon, unless sa tingin ninyo tama ang ginagawa ni Matibag, di tuloy-tuloy lang kayo. Gawin nyo ng gawin, mambugbog pa kayo. Diba? Hindi ko sinasabing si Matibag ang nagpabugbog. Ang punto rito, nangyari po yan under his leadership. Hindi niya pwedeng sabihin, katulad ni Bongbong Marcos, na wala siyang kasalanan sa ghost projects. Nangyari under his watch. Kaya nga naman, sana po, SP Cayetano, dapat tunay, yung tunay, wag yung peke yung tunay na merong managot sa nabugbog dyan. Dapat meron talaga. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit yan. Napakadelikado po niyan. Tandaan nyo yung impact niyan sa loob ng Senado ng bugbog. Opisyal, nagbabantay sa mga senador, binugbog. Kakatakot po yan. Hindi po magandang yan. Whether administrative or criminal charges. I'll just finish, Senator Subirmay. So, his report was that nangharas daw yung Osaha, but when I showed him the video, he was also surprised. But of course, there are many videos. So that's my first point, that in reaction to what you said, iba yung magulo Senate, iba yung ginugulo ang Senate. Tama. Iba yung magulo, Senate. Kasi, kita nyo, bago naman dumating doon yung NBI o itong grupo ni Matibag, hindi naman magulo. Magulo ba, Senado? Hindi naman. Kaya lang parang nagkagulo kahapon dahil may bugbugan. Isipin ninyo, sa loob ng Senado, nabugbog. Tapos, bawal lumabas at pumasok ng hindi nila chinecheck. Naalala ko tuloy yung nangyari sa KOJC. Pinasok ng 5,000 pulis na armado yung KOJC. Naghukay doon si Torre. Nagpapasok pa siya ng hindi tunay na pulis na pinag-uniform niya ng pulis. Lahat po ng illegal ginawa. Bawal pumasok, bawal lumabas ng hindi chine-check up. Ganyan-ganyan po. Sarili nyong building, sarili nyong institusyon. Hindi kayo makapasok, hindi kayo makalabas dahil sa NBI. Only in the Philippines. Only in the regime of Bongbong Marcos. Diba? Kahit sinong tahimik, pag ginulo, magmumukhang magulo. But today shows you na walang gulo. Number 3, I think that ngayong araw, walang gulo, di ba? is Kasi wala nang gugulo. Wala yung magugulo sa NBI. the inherent weakness of social media versus news.
legitimate Kaya na yan. Iko-compare ng social media, iko-compare ni Cayetano ang social media at saka mainstream media. Ako na, magsasabi. Alam mo yung mainstream media, bayad yan. Do you agree with me? Lagay nyo sa comment section na ang mainstream media bayad. Kaya nga galit na galit si Matibag, sinasabi niya, ang gusto niyang habulin social media. Bakit kayo na unfair sa inyo na kayo member ng mainstream media, kayo ay member ng KBP, nagbabayad kayo ng tax, etc. etc. Mainit siya sa social media. Bakit? Hindi kayang hawakan sa leeg. Hindi himod puwet ang social media. Yung mainstream media, tingnan po ninyo. Kayo na may husga. One thing for sure, ang SMNI hindi duwag. Ang SMNI hindi himod puwet. Ibahin ninyo ang SMNI. Hindi porket nandoon ako Hindi po. Kita nyo naman di ba? Himod puwet ba kay Bongbong Marcos? I will not use legitimate because everything is legitimate no matter what the platform. But what I'm saying is that when people cut interviews, so for example, I think Senator Trillanes said, anong pinagsasabi ng mga senador, including myself, he gave up. But if you look at my whole interview, ang sinabi ko, ang naging tradisyon at nirerespeto to ng kahit na pinaka mabibigat or pinaka mga administrasyon na inaccuse ng paggamit ng kamay na bakal ay nagko-coordinate first bago nila i-serve ang warrant dito. Number 2, we allow the senator to exhaust all legal Anong punto ni Cayetano? Palpak kayo mainstream media dahil kaya siya na misunderstood ni Trillanes kasi chinap-chap ninyo. Chinap-chap ninyo yung video, hindi katulad ng social media. Kasi wala namang masama kung itchap-chap mo Ang importante, hindi ka aalis sa konteksto. Pag nag-chap-chap ka, para maibaligtad at mapasama yung tao, bad faith ka na ron. May gusto ka nang mangyari. Hindi po gawain ng social media yan, gawain ng mainstream. Yan po ang punto. remedies. And number 3, in the case of Senator Bato, it has to be a warrant issued by a Philippine judge in a Philippine court. And still, he has to be given the right to exhaust all his legal remedies. And then, ang tradition nun is that kinakausap ang senador pagka wala ng legal remedy, na respetuhin din ang sarili niyang institusyon, ang Senado, by giving up. Which yun po ang ginawa ni Senator Trillanes at Senator De Lima, pero mukhang meron silang selective amnesia. Nabura yung part where they sought the protection of the Senate, nandun na sila sa pag-surrender. Yun. Ang punto dito ni Cayetano, ganito. Kasi sabi niya, kahit naman tong si De Lima at saka si Trillanes, humingi din ng proteksyon sa Senado. Ang sabi ni Trillanes ay sumuko naman siya kahit may protection siya ng Senado. Iniba yung konteksto. Kasi mahina utak niyan si Trillanes. Ang punto ni Cayetano, basta lahat ng due process ay maibigay, dumaan sa tamang proseso at hinayaan ng akusado na gawin yung kanyang parte to exhaust all his rights. Yung kanyang karapatan ay mailabas niya. At sinabi pa rin ng korte ay kailangan siyang arestuhin, ipapa-aresto nila si Bato. Kasi ginawa iyon kay Trillanes. Ginawa rin yun kay De Lima. Sa katunayan nga, si De Lima nung aarestuhin, nag-request pa, pwede ba sa bahay ninyo ako arestuhin para makapagbaon naman at makapagpalit ng damit. Ibig sabihin, lahat po nung karapatan ng tao na ibigay. Kay Bato po, hinabol. Yun po ang difference. Humingi ka rin, Trillanes, ng proteksyon sa Senado. Ibinigay sa'yo. Ang ginawa mo, fast forward mo sa aresto, nagawa mo yung mga karapatan mo para ipagtanggol ang sarili mo. Si Bato hindi, bibit-bitin sa ICC. Ang difference nyo pa ni De Lima at saka ni Trillanes, kaya huwag ka makakompare-compare. Dumaan kayo sa Korte ng Pilipinas. Korte ng Pilipinas. Ulitin ko, Korte ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung iuutos ng gobyerno at ng korte na hulihin si Bato at lahat ng karapatan ni Bato ay nailabas niya, nagawan niya, despite all this, mayroon pa ring warrant of arrest ng korte natin, isusuko siya. Ako mismo magsasabi, dapat sumuko ka Bato. Sundin mo korte natin. Pero kung ang kukuha ng aresto mo, ang warrant mo galing sa ICC, ibang usapin po yun. Trillanes, naiintindihan mo na. Huwag tanga Secondly, lastly, nireiterate ng NBI na pinayagan silang pumasok, pero sabi ko, siguro naman kahit pinayagan kayo pumasok, walang pumayag na makipaghabulan kayo sa isang senador.
So sabi niya, yan daw ang standard pagka ang isang inaaresto ay tumakbo. Ngayon, ang sabi naman namin, look at it from our point of view. May session, we were in session, alam niyong kailangan yung boto niya, tapos hahabulin niyo para hindi makapasok ng session. So, mahaba yung usapan, no? But we and Senator Amy, Senator Pia, Senator Loren were the voices of the institution yesterday. No, I played more of a diplomat mediator role so that we can get to that. So now that they're doing their investigation, I hope the Committee on Rules, Committee on Public Order, or if we refer it to if the pleasure of the body is the Committee on Justice or Rules instead of Public Order, we will get to it soon. But today proves that hindi tayo magulo. Pag hindi tayo ginugulo, hindi tayo magulo. Diba? So, tama. Pag hindi ginugulo ang Senado, hindi sila magulo.